Ito hong pre-trial sa impeachment case si Vice President Sara Duterte, umuusad na raw matapos sumaysumite ng magkabilang kampo o magkabilang panig ang kanilang mga pre-trial brief. Maki-update po tayo sa live report ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever, formal na ang umusad ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos isumite ng prosecution panel at defense panel sa Senado ang kani-kanilang pre-trial brief. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog na natanggap na ng Senado ang mga dokumento kahapon bilang bahagi ng pre-trial proceedings ng impeachment court. Ayon kay Bantog, layunin ng pre-trial na pagtibayin ang mga katotohanang kapwa kinikilala ng magkabilang panig, linawin ng mga pangunahing usapin, dapat pagpasyahan ng impeachment court at isaayos ang mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Kabilang din sa prosesong ito ang pagmamarka ng mga dokumento at iba pang ebidensya upang mapabilis at maging maayos ang takbo ng paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. That will be their proposed stipulation of facts, meaning the facts that both parties are willing to admit. And then if there are issues that they're willing to simplify, and the marking of evidence. That's where we formalize the stipulation, if there's any that they're willing to stipulate on, and also the issues that they would agree that the court can tackle in a simplified manner. Samantala, Bumbo Genesis, Bumbo Ever, sinabi naman ni House Secretary General Sheloy Garafil na nagsumite ang prosecution panel ng 29 na kopya ng kanilang pre-trial brief. Sa patunay ito para sa lahat ng senator judges. Inihain din ng prosecutors ang formal na pagharap ng kanilang mga abogado sa impeachment proceedings. Habang sa panig naman ng depensa, sinabi ng legal counsel o Duterte na si Attorney Michael Powa na naisumite na nila ang kanilang pre-trial brief sa mahigit 60 na pahina ang haba. Bagamat hindi dinetalye ni Powa ang nakalagay sa mga ipinasang dokumento, ibinahagi naman ng abogado na nakasaad rito ang mga testigong balak iharap ng depensa sa impeachment court, gayon din ang iba pang mahalagang usaping may kaugnayan sa paglilitis. Ito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Powa. Just submitted yung aming pre-trial brief as ordered by, of course, the impeachment court. But, today yung deadline. So we were able to submit ako after responding to Vice President. Of course, as much as possible, nilagay na natin lahat ng ating witnesses that we are looking to present. Documentary evidence that we're looking to present. We can't because as you know, under the rules of the Senate Impeachment Court, we cannot discuss the merits of the case or findings. So, hindi na muna kami magdi-discuss niyan. All we can say is, of course, ito naman yung proseso. As you can see, sumusunod tayo sa proseso and we are looking forward to the pre-trial conference. They scheduled this Thursday. Ang pagsusumite, Bumbo Genesis, Bumbo Ever ng mga pre-trial brief ay isa sa mga pangunahing hakbang bago ang formal na pagdinig ng impeachment case kung saan nilalatag ang magkakaibang panig ang kanilang mga argumento at ebidensya sa harap ng Senado na nagsisilbing impeachment court. Habang tiniyak naman ni Bantog na pinaghahandaan nila ang mga proseso ng impeachment upang masunod ang kalendaryo na itinalaga ng impeachment court kung saan inaasahan na magsisimula sa July 6 ang proper trial laban sa Vice Presidente. Bombo Jello? Yes, Bombo Genesis. So, ang haharap sa magkabilang panig o magkabilang kampo ay si Attorney Bantog, ano? Pero anong nakuha ninyong impormasyon diyan sa may Senado? Haharap din ba ang iba pang mga member ng Senado like si Senate President pro tempore Gatchalian? Yes, Bombo Genesis, sabi nga kahapon ni Attorney Bantog, option yan ng mga senador kung haharap sila o hindi. At kanina naman ay kinukuha na natin itong mga senador ng kanilang statement tungkol nga dito sa isasagawang pre-trial, Bombo Genesis. Ngunit hindi pa sila sa atin at hindi pa sila na tumutugon sa ating mga katanungan, Bombo Genesis. Medyo busy ngayon ng mga senador, lalo pat ito may isasagawa ng umano'y Blue Ribbon Hearing Committee na inaabangan din natin kung matutuloy, Bombo Genesis. Pero anong sabi ng mga member ng majority bloc kung sakaling may haharap si Senate President o dating Senate President Cayetano at si acting Senate President Gatchalian at posibleng magkaroon ng tension diyan, may mga contingency ba na nakalatag as early as now kasi sa Huwebes na ito?
Yes, Bombo Genesis, yan naman ang tiniyak sa atin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ano? Bagamat hindi nga nila ito dinidetalye sa atin kung ano yung mga plano nilang hakbang, kung mayroon mang mga tensyon na magaganap, pero tiniyak naman nila sa atin ni Senator Gatchalian na ito ay patuloy na pinag-uusapan ng kanilang grupo at handa sila sa kung ano man yung mga tinatawag nila na dirty tactics nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Bombo Genesis. On the other hand, sa ibang issue tayo, pumunta dyan sa may part ng Cubao ang ilang mga senador ngayon, si Senator Amy Marcos. May komento na ba ang majority doon sa pagpupumilit ng Cayetano Black na ituloy pa rin yung Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado? Yes, Bombo Genesis, katulad nga ng sinabi natin kanina, no, hindi ito kinikilala ng majority bloc sapagkat hindi nga ito isasagawa dito sa loob ng Senado. At eto namang si Senator Sherwin Gatchalian ay tinawag na panlilin lang itong ginawa ni dating congressman na si Mike Defensor sa kanyang pag-aanunsyo dito sa Blue Hearing Committee, ano, kasi hindi nga ito opisyal at hindi otorisado ng Senado. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jello. Ingat ka dyan. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.